Ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Kitang-kita po dito sa video, obvious po. Ito ang pinakamainit na balita. Kasabay ng SONA ni President Bongbong Marcos Jr. ay inilabas ang matagal nang hinihintay at issue ng pagbabatak umano o pulburon video kung saan bumabatak ng ipinagbabawal na gamot si President Bongbong Marcos Jr. Ipinakita sa mausig rally sa Los Angeles, United States of America ang isang video kung saan makikitang nagdodroga umano ang Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ang rally sa Los Angeles ng mga Duterte supporters. Kasama na dito ang dating spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Agad naman itong sinagot ng ilang ahensya ng ating gobyerno at sinabing peke at malisyoso umano ang nasabing video na layong pabagsakin ang gobyernong Marcos. May nagpakita po sa akin kanin-kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay
gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Agad namang nagpa-press briefing si DILG Secretary Benher Abalos patungkol dito sa videong inilabas na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng kanyang SONA. Hindi umano naniniwala si Secretary Abalos na si President Bongbong Marcos Jr. ang nasa video at malinaw umano na edited ang kumakalat na video. It is so unfair to the president. No? So, yun nga, kaya ito pinapaimbestigahan natin kaagad. Pero kamukha na sinabi ko sa mga nakikinig at nanonood ngayon, just look at that itself. Tingnan nyo yung tenga and judge for yourself. Di ba? Kayo na ang sumagot. Ako alam ko sagot, hindi po siya yan. No? Pero I leave it at that day. Thank you. Ngayon, nagkakaroon ng press briefing. Ito po ay tungkol sa kumakalat na video, no? Tungkol sa isang video na ang larawan ay ang ating mahal na Pangulo raw. Allegedly ang ating Pangulo raw, President Marcos, no? Kumakalat po ito. Nilabas po ito, kung di ako nakakamali, sa ibang bansa. At ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo, at of course si General Marbil, mamaya masasalita. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ko ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na nakakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can we show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan nyo ang tenga. Tingnan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Yung earlobe. Tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Ulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang, nakita ko na ito. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. No? Talagang imbestigahan nila maigi ito. Probably, tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no? Malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no? At ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. No? Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. No? Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. At this point, Jean, please. Thank you, sir. Our SILG is now ready to take your questions, and the first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Magandang tanghali po, Secretary Abalos, General Marbil. Sec, anong nakikita niyong motibo sa pagkalat ng video na ito? Well, masyadong malisyoso eh. Alam mo, ngayon nga kaya nakabarong ako, pumunta ako sa State of the Nation Address. Sa ating kababayan, ito po ay report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa. At ako'y saksi, talagang napakarami niya nagawa. Tapos tiniming pa itong mga oras na ito. At nakita niyo naman, no, sinasabi ko nga, personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tingnan niyo ba, maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso eh. Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo.
Ano pong magiging legal na hakbang natin? against Well, may mga batas tayo tungkol dito. Siguro I would throw this microphone kay ang ating legal is here, right? Oh, Matthew, yeah, what's the, ito po yung batas, mabasahin na lang yung batas. Thank you, sir. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung mga elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is, of course, through the task force na binuo ng ating mahal secretary, titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. So clearly, tulad na nasabi ko po, there will be, on first glance, it's the anti-cybercrime law. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. So, May identified na po ba tayo ng mga personality na nag-upload na sa likod ng pagpapakalat? Well, ganito lang, kaklaruhin ko, magkakaroon tayo ng tamang proseso rito, magkakaroon ng task force, ang Chief PNP, probably will be made up by the Director for Investigation and Detective Management together with the cybercrime, and probably they will get the expertise of the ICT here, and other agencies that will be called upon. Antayin natin ang finding. At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. We have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo, on my own personal belief, sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. So, sa mga nakikinig ngayon, sana maging mapanuri tayo, lalo na sa social media, wag tayo basta-basta maniniwala ng ganito. Please. Okay, thank you. Thank you, sir. Ms. Raya Capulong of ABS-CBN. Sec, good afternoon, Chief. Sirs, good afternoon. Either kung sino na lang po mga... para lang po synchronize tayo. Pwede pong i-describe nyo kung ano yung nilalaman ng video na kumakalat ngayon sa video. Kasi baka yung iba naman yung tinitingnan. So, anong video po yung pinatutungkulan nyo, yung tinutukoy po ninyo, yung pinag-uusapan natin? Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga, allegedly. So these are all allegedly na inaano. So yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Thank you. Thank you, sir. Ms. Leia Ilagan of UNTV. Sir, natukoy na po ba natin kung kanino nagbuhat yung video na yon at saang bansa po nanggaling yung unang nag-upload ng video? Pasensya na, Leia, pero ito'y siguro iimbestigahan lahat ng task force to get to the bottom of this. Unang aalamin, ano ba itong video na to? Ito ba sino ba itong taong ito talaga? Kung sakali man. At pangalawa, kung nakita talagang aalamin ito, saan galing ito, sino napakalat ito. So, these kind of things, it should be part of the investigation. Sir, meron na rin po bang monitoring ang PNP? Kasi bukod doon sa original na nag-upload for sure nito, ay meron ding mga nagpapakalat pa, nagsishare ng video. Ano po maaaring kaharapin ding kaso nung nag-share naman ng video wala doon sa original Well, source? ito, General, ano daw ang kaparusahan kung sakali? Ito yung mga batas, ano bang mga batas natin dyan? Yung nag-share, sir. Yung nag-share. yes, if they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Sir, ano pong magiging kaparusahan naman din doon sa, kasi I believe na ipinanood ito sa isang pagtitipon? Tama po ba yun? Pinanood ng isang grupo. Yes, good afternoon all. Kagaya ng sinabi ng ating SILG, there will be a task force that will be created, and part of that is to come up with what measures are we going to undertake, yung mga specific na mga kaso na ayusin namin. Pasensya na, but I think we really have to go. Sige, last lang. Have you already spoken to the President about that? Hindi pa kami nag-uusap tungkol dito. Sige, dalawa na lang. Sige, si Dano tsaka. Lahat ba nakatapatanong na ba? Hindi pa. Sir, Sige lang. Bipakit. Sir, mabilis lang dahil nating Bronco GMA7. Yes, Sir, bakit kayo nagsasalita about this? Is this motu proprio of your own volition or were you tasked by the President? No, I've never talked to hindi ko pa muna kakausap ang Presidente. Wala ko kaming rito. Nung nakita namin ito ni Chief, chineko kagad sa kanya, Chief, ano ba yung kumakalat na yan?
tinignan niya, kinumpira nila, etc. Sabi nga namin, nag-ano kami sa konklusyon, on its face talagang hindi ito ang Pangulo. Pinakita po namin yung litrato, kung bakit, pakilagay mo lang ulit yung litrato. No? Just place it there. But then, papaimbestigahan pa rin natin. We believe in due process here, no? So, pinapaimbestigahan natin to. Ngayon, ang tanong, bakit? Kasi, it is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo, ang ama ng ating bansa. Ilalatag niya ang nagawa niya. Pagkatapos, isasabi mo to on a very malicious level. It is so unfair to the President. No? So, yun nga, kaya ito pinapaimbestigahan natin kaagad. Pero kamukha na sinabi ko sa mga nakikinig at nanonood ngayon, just look at that itself. Tignan nyo yung tenga and judge for yourself. Diba? Kayo na ang sumagot. Ako alam ko sagot, hindi po siya yan. No? Pero I leave it at that, Dave. Thank you.